Bolbis sabi nila. Ang pinakamasamang bagay na magagawa ng isang babae ay ang pagtaksilan ang kanyang asawa. Iyon din ang akala ko noon. Pero alam niyo ba kung ano ang mas masama? Ang mamatay ng dahan-dahan sa loob ng sarili mong bahay habang ang mga taong dapat nagpoprotekta sa iyo ang siyang humuhukay ng sarili mong libingan. Hindi ko hinanap si Tito Tino para gumawa ng kasalanan. Hinanap ko siya dahil siya lang ang tanging nakakita na humihinga pa ako. Kung ikaw ang nasa lugar ko, kung ang bawat gabi mo ay puno ng pasa at mura, sigurado ka bang hindi mo rin gagawin ang pareho? Hindi ko alam kung kailan talaga nagsimulang mabitak ang lahat. Siguro nung gabing ibinenta ni Joven ang cellphone ni Isagani para lang may itaya sa karera. O baka mas maaga pa, noong mga sandaling hindi ko na mabilang kung ilang beses akong humarap sa salamin para takpan ng foundation ang bawat pasa sa braso ko. Pagod na ako. Yung pagod na hindi nakukuha sa tulog. Yung pagod na kahit nakapikit ka, naririnig mo pa rin ang tibok ng puso mong parang laging nagmamadali, laging natatakot. 10 taon kaming kasal ni Joven. Noong una, akala ko nahanap ko na ang knight in shining armor ko. Truck driver siya, malakas ang loob, masipag. Pero ang hirap pala kapag ang armor ng asawa mo unting kinakain ng kalawang ng alak at sugal. Mirasol, nasaan na yung kape ko? Sigaw ni Joven mula sa sala. Amoy na amoy ko ang alak kahit umagang-umaga. Ramdam ko ang panginginig ng mga daliri ko habang hinahawakan ang tasa. Isang maliit na pagkakamali lang, alam ko na ang susunod, umakod. Isang maling timpla, isang maling tingin, at magiging impyerno na naman ang kusinang ito. Ipinatong ko ang tasa sa mesa. Hindi ako tumitingin sa kanya. Ang mga mata ko ay nakapako sa suot niyang sandon na may mantsa ng grasa. 3 detalye ang laging bumubuo sa umaga ko kay Joven. Ang amoy ng panis na beer, ang magaspang niyang boses na parang laging may kaaway, at ang mabigat niyang mga yapak na tila ba bawat hakbang ay isang banta. Wala kaming pera para sa tuition ni Isagani, Joven. Mahina kong sabi. Alam kong delikado, pero kailangang sabihin. Tumingin siya sa akin. Yung tingin na parang kasalanan ko kung bakit wala siyang trabaho. Eh di humanap ka ng paraan. Ang galing-galing mong humingi. Wala ka namang silbi sa bahay na to. Tumalikod ako. Sanay na ako sa mura. Pero ang hindi ko masanay-sanay ay ang lamig sa dibdib ko. Para akong nakatira sa isang bahay na walang bintana, walang hangin. Hanggang sa isang araw, nasira ang electric fan namin. Yung lumang-lumang kwat na tanging nagbibigay ng kaunting ginhawa sa amin ng mga bata kapag tanghali. Sabi ni Belinda, yung kaibigan ko sa palengke, dalhin ko raw kay Tito Tino. Tiyuhin siya ni Joven, pero hindi ko siya masyadong nakakausap sa mga family reunion. Tahimik lang siya, laging nasa isang sulok, parang may sariling mundo. Bit-bit ko ang electric fan. Naglakad ako papunta sa maliit niyang repair shop sa kabilang kanto. Doon sa shop na amoy langis, amoy bakal, at puno ng mga sirang gamit na naghihintay na mabuhay muli. Hindi ko alam na sa pagpasok ko sa pintuan na yon, doon din pala magsisimulang mabuhay ang isang bahagi ng sarili ko na matagal ko nang ibinaon sa limot. Pagpasok ko, nakita ko siya. Nakayuko, may hawak na soldering iron. 3 bagay ang agad kong napansin kay Tito Tino sa araw na yon. Una, ang malinis niyang puting t-shirt na kahit may kaunting mantsa ng grasa ay amoy sabon pa rin. Pangalawa, ang kanyang mga kamay.
Magaspang dahil sa trabaho pero napakaingat ng bawat kilos. At pangatlo, ang kanyang mga mata nang tumingin siya sa akin. Hindi iyon tingin ng paghuhusga. Hindi iyon tingin ng pagnanasa. Iyon ay tingin ng isang taong nakakita na may sugat ako kahit hindi ko iyon ipinapakita. Mirasol, tawag niya sa pangalan ko. Mababa ang boses niya, parang haplos sa gitna ng ingay ng kalsada. Napasyal ka? Anong nangyari sa fan niyo? Nasira po, tito. Halos pabulong kong sagot. Iniwas ko ang tingin ko. Takot ako na baka makita niya ang pamamaga sa gilid ng mata ko na pilit kong itinago ng pulbo. Lumapit siya. Kinuha niya ang fan mula sa kamay ko. Pero sa pag-abot niya, hindi sinasadyang nagdikit ang aming mga daliri. Hindi ako umurong. At sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, hindi ako nakaramdam ng takot. Nakaramdam ako ng kuryente. Isang uri ng kuryente na hindi nanggagaling sa mga wire na inaayos niya, kundi mula sa isang pusong matagal nang naghihintay na may makapansin sa kanya. Maupo ka muna, Mirasol, sabi niya habang itinuturo ang isang lumang silya. Mabilis lang to. Mukhang maluwag lang ang koneksyon sa loob. Naupo ako. Pinanood ko siya. At habang tinitignan ko siya, isang tanong ang pumasok sa isip ko na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin masagot. Bakit sa dinami-rami ng tao, ang tiyuhin pa ng asawa ko ang tanging makakapagparamdam sa akin na tao pa pala ako? Hindi ko alam na ang connection na sinasabi niya ay hindi lang para sa electric fan. Dahil sa sandaling iyon, naramdaman ko rin ang muling pagdaloy ng buhay sa loob ko. Isang buhay na alam kong magdadala sa akin, sa isang landas na walang balikan. Tumingin siya sa akin ulit, at sa pagkakataong ito, hindi ko na iniwas ang tingin ko. Salamat, Tito Tino, sabi ko. Walang anuman, Mirasol, sagot niya. At ang ngiti niya, iyon ang unang bagay na naging totoo sa buhay ko matapos ang mahabang panahon. At doon nagsimula ang lahat. Isang sirang fan, isang mainit na hapon, at isang lihim na hindi ko alam kung paano ko pananagutan sa harap ng Diyos at ng aking mga anak. Minsan, ang pinakamalaking pagkakamali ay nagsisimula sa isang napakaliit na salamat. Isang salita na parang wala lang, pero sa loob ng isang taong tuyot na ang puso, para iyong ulan sa gitna ng kemaraw. Noong mga sandaling iyon, hindi ko pa nakikita ang sarili ko bilang isang taksil. Ang tingin ko lang sa sarili ko, isang babaeng gustong makahinga, kahit sandali lang. Pag-uwi ko galing sa shop ni Tito Tino, dala ang naayos na electric fan. Sinalubong ako ng tingin ni Doña Celi. Nakaupo siya sa tumba-tumba sa veranda. Naghihimay ng malunggay, pero ang totoo, ang hinihimay niya ay ang bawat kilos ko. Ang biyenan ko ay parang isang radar na laging nakabukas. May suot siyang salamin na laging nakababa sa dulo ng ilong niya. At ang mga mata niya, yung mga mata niyang parang laging naghahanap ng dumi sa malinis na sahig. Ang tagal mo yata sa labas, Mirasol. Kanina pa umiiyak ang bunso mo, sabi niya nang hindi tumitingin sa akin. Pinaayos ko lang po itong fan kay Tito Tino, Nay, sagot ko. Sinubukan kong gawing normal ang boses ko, pero pakiramdam ko, pati ang paghinga ko ay nagtatraidor sa akin. Kay Tino? Malayo-layo ang shop nun ah. Marami namang mas malapit dito, punan niya. Tumigil siya sa paghihimay at tumingin ng diretso sa akin. Mag-ingat ka sa paglabas-labas. Ang mga tao rito sa Bulacan, mas mabilis pa ang dila kaysa sa isip. Hindi ako sumagot. Pumasok ako sa loob ng bahay na bitbit ang mabigat na pakiramdam.
Alam niyo ba yung pakiramdam na kahit nasa sarili kang bahay, para kang laging naglalakad sa ibabaw ng manipis na salamin? Isang maling hakbang at lulubog ka. Kinagabihan, dumating si Joven. Lasing na naman. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya sumisigaw. Mas nakakatakot kapag tahimik siya, yung katahimikang parang kumukulong putik. Naupo siya sa kusina at hinila ang platong may lamang tuyo at kanin. Ayos na yung fan, sabi ko. Sinusubukang magkaroon ng kahit kaunting normal na usapan. Tumitig lang siya sa pagkain. Ang mga kuko niya ay may itim na dumi. At ang amoy niya ay pinaghalong pawis at murang tuba. Saan galing ang pambayad mo? Wala ka namang pera, di ba? Hindi na po nagpabayad si Tito Tino, sabi niya. Tulong na lang daw para sa mga bata. Paliwanag ko. Bigla niyang binitawan ang kutsara. Ang tunog ng bakal sa seramika ay parang putok ng baril sa pandinig ko. Tulong? O baka nagmakaawa ka na naman? Nakakahiya ka, Mirasol. Pinagmumukha mo akong inutil sa pamilya ko. Hindi ko alam kung saan ako lulugar. Kapag nagpabayad, galit siya dahil nagwaldas ako ng pera. Kapag libre, galit siya dahil nasasaktan ang pride niya. Wala akong panalo. Habang tinititigan ko ang asawa ko, hindi ko maiwasang ikumpara siya kay Tito Tino. Ang mga kamay ni Tito Tino, kahit magaspang, ay may ingat. Ang kay Joven, parang laging nakatikom, handang manakit, kinabukasan. Parang may kung anong magnet na humihila sa akin, pabalik sa shop ni Tito Tino. May nakita akong sirang plantsa sa cabinet. Hindi naman talaga kailangang ayusin agad, pero ginawa ko itong dahilan. Kailangan ko lang makalabas. Kailangan ko lang marinig ang boses ng isang taong hindi ako minura sa loob ng 5 minuto. Pagdating ko sa shop, wala siyang ginagawa. Nakaupo lang siya sa harap ng isang tasang kape na umuusok pa. 3 maliit na detalye ang nanatili sa isip ko nung hapong iyon. Ang malamig na tubig na ibinigay niya sa akin sa isang basong may yelo, ang malambot na tugtog ng lumang radyo sa sulok, at ang paraan ng pag-urong niya ng silya para maupo ako. Mirasol, balik ka na naman? Mahina niyang tanong. Hindi iyon pangungusap na nagtataboy. Parang nag-aalala siya. May ipapaayos lang po ulit sana ako, Tito, sabi ko. Pero ang boses ko ay nanginig. Tumingin siya sa akin ng matagal. Pagkatapos, tumayo siya at lumapit. Hindi ko inaasahan ang sunod niyang ginawa. Dahan-dahan niyang hinawakan ang braso ko doon sa bahaging may lilapang pasa mula noong nakaraang linggo. Ang haplos niya ay napakagaan. Parang hindi niya gustong makasakit. Parang gusto niyang bawiin ang lahat ng sakit. Masakit pa ba? Tanong niya. Ang mga mata niya ay puno ng lungkot. Hindi awa, kundi pag-unawa. Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat ng kuta ko. Naramdaman ko ang pag-init ng mga mata ko. Ang mga luha na pinipigilan ko sa harap ni Joven at Doña Celi ay biglang bumuhos. Hindi ko alam kung bakit, pero naramdaman ko ang sarili ko na sumasandal sa balikat niya. Dapat lumayo ako. Dapat tumakbo ako pabalik sa bahay, sa asawa ko, sa biyenan ko. Pero sa loob ng shop na yon, sa gitna ng amoy ng freon at bakal, nahanap ko ang tanging lugar kung saan hindi ko kailangang magpanggap. Hindi siya gumalaw. Hinayaan lang niya akong umiyak sa balikat niya. Ang kamay niya ay dahan-dahang humaplos sa likod ko. Isang hakbang na hindi na aksidente. Isang paghawak na alam naming dalawa na may kahulugan na.
Hindi ka dapat ginaganito, Mirasol. Bulong niya. Hindi ako sumagot. Pero sa isip ko, sumisigaw ang isang tanong na hanggang ngayon ay bumabagabag sa akin. Masama ba ang magnasa ng kaunting init kung ang buhay mo ay parang isang mahabang taglamig? Nang kumalas ako sa pagkakayakap, nakita ko ang isang pares ng mata sa labas ng shop. Isang bata na naglalakad pauwi galing sa paaralan. Si Isagani. Tumigil siya saglit, tumingin sa amin, bago mabilis na naglakad palayo. Ang kaba sa dibdib ko ay hindi maipaliwanag. Hindi ko alam kung ano ang nakita niya. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin niya. Pero ang alam ko, ang maliit na bitak sa buhay ko ay nagsisimula na ring lumaki. At sa pagkakataong ito, wala nang soldering iron na makakaayos dito. Pag-uwi ko ng hapong iyon, wala si Joven. Pero si Doña Celi ay nakatayo sa may pinto. Wala siyang sinabi, pero ang tingin niya ay parang isang hatol na bitay. "Isan ka nang galing, Mirasol?" Tanong niya. Ang boses niya ay kasing lamig ng semento sa gabi. Doon ko natutunan ang unang aral ng pagtataksil. Ang pinakamahirap na bahagi ay hindi ang paggawa ng kasalanan, kundi ang pagpapanatili ng isang mukhang walang kinalaman sa harap ng mga taong nakakakilala sa iyo. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko, pero ngumiti ako ng pilit. Diyan lang po sa kanto, Nay. Nagpahangin lang. Pumasok ako sa loob, pero ang puso ko ay naiwan doon sa shop. At ang mas malalang takot, ang isiping baka nakita kami ng sarili kong anak. Paano ko ipapaliwanag sa 11 taong gulang na bata na ang nanay niya ay hindi naman masamang tao, pagod lang talaga? O baka sadyang ginagawa ko lang na makatwiran ang isang bagay na alam kong sa huli ay wawasak sa aming lahat. Ang gabing iyon ang unang gabi na hindi ako nakatulog. Hindi dahil sa hagok ni Joven, kundi dahil sa multo ng isang haplos na hindi ko na kayang burahin sa balat ko. Ang pagsisinungaling ay parang suot na damit na sa una ay masyadong masikip, pero kalaunan, nagiging parang pangalawang balat mo na rin. Nakasanayan ko na. Nakasanayan ko ng bumuo ng mga kwento bago pa man ako tanungin. Nakasanayan ko ng itago ang panginginig ng mga kamay ko sa ilalim ng lamesa. Noong gabing iyon, matapos ang nangyari sa shop, hindi ako mapakali. Nakatingin lang ako kay Isagani habang nag-aaral siya sa lamesa. 3 bagay ang hindi ko makalimutan sa hitsura ng anak ko nung oras na iyon. Ang paraan ng pagkagat niya sa dulo ng kanyang lapis, ang dumi sa tuhod ng kanyang uniforme, at ang pagkakataon na 2 beses siyang tumingin sa akin, pero agad ding nag-iwas. "Gani," tawag ko. "Nakauwi ka na ba agad kanina? Pinuntahan kita sa gate ng school. Wala ka na." Tumigil siya sa pagsusulat. Naririnig ko ang tiktak ng orasan. Sa dingding, bawat segundo ay parang hatol. "Dumaan po ako kay Tito Tino, Nay. Akala ko nandoon kayo." Tumigil ang mundo ko. Ang hininga ko ay parang bumara sa lalamunan. "Ah, oo. Pinaayos ko lang yung plantsa. Nakita mo ba ako?" Tumingin siya sa akin. Ang mga mata ng isang 11 taong gulang ay masyadong malinis para sa mga duming itinatago ko. "Opo, nakita ko kayong nag-uusap." Wala na siyang sinabing iba. Bumalik siya sa pagsusulat. Pero sa katahimikang iyon, naramdaman ko ang bigat ng isang sikretong hindi dapat pasan ng isang bata. Gusto ko siyang yakapin. Gusto kong sabihing, "Anak, hindi iyon ang iniisip mo." Pero paano ko sasabihin yon? Kung ako mismo ay alam na iyon na nga ang nangyayari. Eksaktong 8:00 nang dumating si Joven. Kasama niya si Doña Celi.
Mukhang galing sila sa sugalan sa kabilang kanto dahil bad trip ang asawa ko. 3 detalye na naman ang nagmarka sa gabi ko. Ang pagbalibag ni Joven ng kanyang tsinelas sa pinto, ang amoy ng sigarilyong dumidikit sa kurtina, at ang matalim na sulyap ni Doña Celi sa bagong ayos na plansa na nakapatong sa ibabaw ng radyo. May bisita tayo bukas, sabi ni Joven habang kinakamot ang tiyan. Dadaan daw si Tino. May kukunin siyang gamit ni tatay na naiwan dito. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Si Tino? Pupunta rito? Sa bahay namin? Sa harap ni Joven? Bakit kailangang dito pa? Tanong ko, sinusubukang huwag magmukhang natataranta. Bakit ayaw mo ba? Sabat ni Doña Celi. Ang boses niya ay parang kalawang na kumakain sa bakal. Dati naman, okay lang sa'yo. Ngayon, parang balisa ka tuwing naririnig ang pangalan ng Tito Tino mo. Hindi naman sa ganun, Nay. Sagot ko. Iniisip ko lang. Wala tayong masyadong maihahanda. Kape lang, sapat na, sabi ni Joven. At ikaw, Mirasol, ayusin mo ang mukha mo. Para kang nakakita ng multo. Kinabukasan, parang bawat segundo ay isang pahirap. Dumating si Tino ng hapon. Nakasuot siya ng polo shirt na asul, bagong gupit, at amoy na amoy ang bango niya kahit malayo pa siya. Ibang-iba sa asim at anghit ni Joven. Naupo sila sa sala. Ako naman, nandoon sa kusina, nagtitimpla ng kape. Pero ang tenga ko, nandoon sa kanila. Ang hirap palang makinig sa usapan ng asawa mo at ng lalaking iniyakan mo sa balikat kahapon lang. Salamat sa pag-ayos ng fan at plansa ni Mirasol, Tino, sabi ni Joven. Naririnig ko ang tunog ng pag-inom niya ng kape. Masyado yatang napapadalas ang asawa ko sa shop mo. Hindi ka ba naiistorbo? Sandaling tumahimik. Naririnig ko ang tibok ng sarili kong puso. Hindi naman, sagot ni Tino. Ang boses niya ay kalmado, walang bakas ng kaba. Mag-iingat ka lang, Joven. Masyadong mainit ang panahon. Baka ang mga gamit sa bahay niyo bumibigay na dahil sa init. May double meaning ba iyon? O ako lang ang nag-iisip? Lumabas ako para ilapag ang biskwit. Sa isang sandali, nagtagpo ang mga mata namin ni Tino. Isang segundo lang, pero sa loob ng isang segundong iyon, parang nag-usap kami ng libu-libong salita. Mag-ingat ka, sabi ng mga mata niya. Natatakot ako, sagot ng sa akin. Mirasol, kunin mo yung kahon sa ilalim ng kama natin. Yung mga lumang gamit ni tatay, utos ni Joven. Tumalikod ako para pumasok sa kwarto. Pero hindi ko inaasahan na susunod si Tino. Tulungan ko na siya, Joven. Mabigat yata yung kahon, sabi ni Tino. Bago pa man makasagot si Joven, nandoon na si Tino sa pinto ng kwarto namin. Maliit lang ang kwarto. Isang kama, isang cabinet, at isang bintanang may rehas. Pumasok siya at isinarado ang pinto. Hindi naman nakakandado, pero sapat na para hindi kami agad makita sa labas. Mirasol, bulong niya. Mabilis. Mapanganib. Tito, lumabas ka na, baka makita tayo, sabi ko, habang hinihila ang kahon sa ilalim ng kama. Namamasa ang mga palad ko. Magkita tayo sa likod ng tiyangge ni Belinda bukas, 2:00, sabi niya. Hinawakan niya ang kamay ko, ang kamay na humihila sa kahon. Isang mahigpit na piga, isang pangako. Kailangan nating mag-usap. Hindi ko alam kung kaya ko. Mirasol? Ano na? Ang tagal niyo dyan, sigaw ni Joven mula sa sala. Mabilis na bumitaw si Tino. Binuhat niya ang kahon na parang wala lang. Lumabas siya ng kwarto na parang walang nangyari. Paglabas ko, nakita ko si Isagani sa dulo ng pasilyo, nakatayo,
Hawak ang kanyang bola. Nakatingin siya sa tataking sa pinto ng kwarto namin. Hindi ko alam kung anong oras na. Pero ang pakiramdam ko, laging madilim. Kahit tirik ang araw, parang may aninong laging sumusunod sa akin. Ang tanong na hindi ko masagot. Hanggang kailan ko kayang itago ang apoy na ito bago nito sunugin ang buong bahay namin? At higit sa lahat, hanggang kailan mananahimik ang anak ko? Gusto kong huminto. Gusto kong sabihin kay Tito Tino na huwag na. Pero noong gabing iyon, habang hinihilikang ako ni Joven na amoy alak, ang tanging naiisip ko ay ang init ng kamay ni Tino sa loob ng kwartong iyon. At doon ko napatunayan, ang kasalanan, kapag nasimulan mo na, parang droga na hahanap-hanapin mo kahit alam mong ito ang papatay sa'yo. Alam niyo ba yung pakiramdam na ang bawat hakbang mo ay parang may nakatali na pabigat sa iyong mga paa? Iyon ang naramdaman ko habang naglalakad ako papunta sa palengke kinabukasan. 2:00 ng hapon. Ang oras kung kailan pinakamainit ang sikat ng araw sa Bulacan. Yung tipong pati ang semento ay naglalabas ng singaw. Pero ang mas matindi ay ang singaw sa loob ng dibdib ko. Bago ako umalis, 3 bagay ang itinakwil ko sa isipan ko. Ang matalim na tingin ni Doña Celi habang nagwawalis siya sa bakuran. Ang baon kong konsensya para kay Isagani. At ang katotohanang asawa pa rin ako ng isang lalaking kahit masama ay ama ng aking mga anak. Nay, bibili lang ako ng rekado para sa hapunan. Sabi ko kay Doña Celi bago ako lumabas. Hindi siya sumagot. Ipinagpatuloy lang niya ang pagwawalis ng mga tuyong dahon ng mangga. Pero naramdaman ko ang kanyang mga mata na nakatusok sa likuran ko hanggang sa makaliko ako sa kanto. Pagdating ko sa tiangge, amoy na amoy ko ang malansang tumpok ng isda at ang naghalong amoy ng mga overripe na saging at nabulok na gulay sa gilid. Maingay, magulo. Pero para sa akin, ang ingay na yon ay isang proteksyon. Sa gitna ng maraming tao, mas madaling maging invisible. Dumiretso ako sa dulo, sa pwesto ni Belinda. Nag-aayos siya ng mga gamit sa parlor niya nang makita niya ako. Si Belinda, na tanging nakakaalam ng lahat ng dumi at bango ng buhay ko. Nasa likod siya, Mirasol. Bulong ni Belinda habang nagpapanggap siyang nag-aayos ng mga hair roller. Mag-ingat kayo. Maraming matang mapanuri rito. Salamat, Bel, sabi ko. Mirasol? Hinawakan niya ang braso ko. Isang paalala lang. Ang sikretong masarap, kapag nabuksan, mas mapait pa sa apdo. Sigurado ka ba rito? Hindi ako sumagot. Tumuloy ako sa likod ng parlor, sa isang maliit na bodega na gawa sa kinakalawang na yero. Doon, sa pagitan ng mga lumang karton at amoy alikabok na mga gamit, nahanap ko siya. 3 detalye ang nagpabilis ng tibok ng puso ko pagpasok ko sa bodega. Ang anino ni Tino na nakasandal sa pader, ang tunog ng patak ng tubig mula sa tumutulong gripo sa labas, at ang init ng kanyang hininga nang lumapit siya sa akin. Akala ko hindi ka darating, bulong niya. Dapat hindi talaga ako dumating, Tito, sagot ko. Pero bakit ang mga paa ko parang ayaw nang umalis? Hinawakan niya ang magkabilang balikat ko. Ramdam ko ang magaspang niyang palad sa manipis kong blusa. Sa dilim ng bodegang iyon, parang tumigil ang mundo. Walang Joven. Walang Doña Celi. Walang mga batang nagugutom. Kami lang dalawa. Mirasol, hindi ko na kayang makitang nahihirapan ka, sabi niya. Ang boses niya ay puno ng pagsusumamo. Hindi ito tungkol sa pagnanasa lang. Gusto kitang ilayo rito. Gusto kitang bigyan ng buhay na hindi ka kailangang matakot
tuwing gabi. Paano? Tito, tiyuhin ka ng asawa ko. Pamilya tayo. Anong sasabihin ng mga tao? Anong sasabihin ng mga anak ko? Ang mga tao laging may sasabihin. Pero ang tanong, hanggang kailan mo titiisin ang ganitong buhay? Hinila niya ako palapit sa kanya. Isang yakap na hindi tulad ng kay Joven na parang gustong kumontrol. Ang yakap ni Tino ay parang isang kanlungan. Isang fade to black na sandali sa gitna ng gulo ng buhay ko. Ipinatong ko ang ulo ko sa dibdib niya. At sa unang pagkakataon, narinig ko ang tibok ng puso ng isang lalaking talagang nagmamahal sa akin. Hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa pagpili. Hindi ko alam kung kaya ko, Tito. Bulong ko habang unti-unting pumapatak ang mga luha ko. Kaya mo. Tutulungan kita. Sabi niya. Dahan-dahan niyang itinaas ang muka ko. Ang mga mata niya. Doon ko nakita ang isang kinabukasan na akala ko ay wala na. Pero sa gitna ng sandaling iyon, narinig namin ang isang kaluskos sa labas. Isang tunog ng mga yabag sa tuyong yero. Mabilis kaming kumalas sa isa't isa. Sino yan? Bulong ko. Ang kaba ko ay abot hanggang lalamunan. Sumilip si Tino sa siwang ng pinto. Nanigas siya. Paglingon niya sa akin, ang mukha niya ay namumutla. Bakit? Sino ang nandoon? Tanong ko. Ang biyenan mo. Pabulong niyang sabi. Si Doña Celi. Nandoon siya sa labas ng parlor ni Belinda. Nagtatanong-tanong. Parang gumuho ang bodega sa ibabaw ko. Ang takot na kanina ay nasa likuran lang ng isip ko. Ngayon ay nasa harap ko na. Kung nandoon si Doña Celi, alam na niya. Alam na niyang hindi lang Ricardo ang pinunta ko rito sa palengke. Dito ka lang. Huwag kang lalabas. Utos ni Tino. Lumabas siya para harapin ang sitwasyon. Naiwan ako sa dilim, kasama ang amoy ng kalawang at ang sarili kong mabilis na paghinga. Doon ko napagtanto ang bawat sandali ng kaligayahan na ninakaw ko kay Tino ay may katapat na malaking panganib. At ang panganib na iyon ay hindi na lang basta banta. Ito ay paparating na. Bakit ba ang bilis ng oras kapag masaya? Pero kapag takot ka, parang bawat segundo ay isang taon. Habang nakikinig ako sa malabong boses ni Tino at Doña Celi sa labas, naitanong ko sa sarili ko, sulit ba? Sulit ba ang lahat ng ito para sa isang yakap? O baka naman sadyang binubulag ko lang ang sarili ko dahil uhaw na uhaw ako sa pag-ibig. Hindi ko alam kung anong mangyayari paglabas ko sa bodegang ito. Ang alam ko lang, ang Mirasol na pumasok dito ay hindi na ang Mirasol na lalabas. Dahil sa bawat segundo na nananatili ako sa dilim na ito, lalong nagiging malinaw sa akin. Wala nang ligtas na lugar para sa amin. Narinig ko ang pagbukas ng pinto. Nanlamig ang buong katawan ko. Akala ko si Tino na ang babalik. Pero ang aninong nakita ko sa siwang ng pinto ay mas maliit. Mas pamilyar. Si Isagani. Nakatayo siya doon, bitbit ang isang supot ng tinapay. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa akin, kundi sa isang bagay na naiwan ni Tito Tino sa sahig. Ang kanyang panyo na may bordang inisyal na FA. Nay, mahina niyang tawag. Hindi ako makapagsalita. Ang mundo ko ay tuluyan ng nagkapira-piraso. Hindi lang si Doña Celi ang problema ko ngayon. Ang pinakamalaking hukom ko ay ang sarili kong anak na ngayon ay nakatayo sa harap ng aking kasalanan. May mga sandali sa buhay na mas gugustuhin mo pang lamunin ka na lang ng lupa kaysa makita ang sarili mong anak na nakatitig sa iyong pagkakasala. Noong mga segundo na yon sa bodega,
Habang nakatayo si Isagani sa harap ko, naramdaman ko ang bawat hibla ng dangal ko na unt-unting nalalagas. Sabi nila, ang mga bata, hindi pa raw naiintindihan ang lahat. Pero mali sila. Ang bata, mararamdaman ang bigat ng hindi sinasabi. Mararamdaman nila ang lamig ng isang sikretong pilit itinatago. Tatlong bagay ang hinding-hindi ko mabubura sa alaala ko tungkol sa hitsura ni Isagani sa bodegang iyon. Ang mainit na plastik ng pandesal na hawak niya na unti nang lumalambot dahil sa pawis ng kamay niya. Ang tabingin niyang school ID na nakasabit sa leeg at ang paraan ng pagkagat niya sa kanyang ibabang labi hanggang sa mamuti ito. Gani, bakit ka nandito? Nauutal kong tanong. Ang boses ko ay parang nanggagaling sa ilalim ng tubig. Hindi siya sumagot. Ang mga mata niya ay lumipat mula sa akin patungo sa panyo sa sahig. Ang panyong puti na may bordang FA sa kanto. Faustino Almeda. Mabilis kong dinampot ang panyo at itinago sa bulsa ko. Parang kinuha ko ang isang piraso ng ebidensya ng isang krimen. Hinahanap po kayo ni Lola Selly, mahina niyang sabi. Sabi ko, baka bumibili lang kayo ng kape. Pero nakita ko si Tito Tino na lumabas dito. Gusto kong magpaliwanag. Gusto kong sabihing nagkataon lang. Pero paano mo liliripin ang isang kasinungalingan sa harap ng anak mong alam mong nakakita na? Huwag mong sasabihin sa papa mo na nakita mo rito si Tito Tino, ha? Bulong ko. Hinawakan ko ang balikat niya, pero pakiramdam ko, laso ng dumadaloy mula sa mga daliri ko patungo sa kanya. Nag-uusap lang kami tungkol sa utang ng papa mo. Tumango siya. Isang tahimik na tango na mas masakit pa sa sampal. Sa sandaling iyon, ginawa kong kakampi ang sarili kong anak sa isang dumi na hindi niya dapat alam. Doon ko napagtanto ang bigat ng presyong kailangan kong bayaran. Hindi lang ito tungkol sa akin at kay Tino. Tungkol din ito sa kung anong klaseng tao ang magiging tingin sa akin ng mga anak ko. Naglakad kami pauwi ng magkatabi. Pero ang layo-layo namin sa isa't isa. Hindi kami nag-uusap. Ang tanging naririnig ko lang ay ang kaluskos ng plastik ng tinapay at ang sarili kong mabilis na paghinga. Pagdating sa bahay, nandoon si Joven sa pinto. Nakahubad ng t-shirt, pawis na pawis, at may hawak na bote ng beer. Tatlong detalye ang nagparamdam sa akin na tapos na ang maliligayang sandali. Ang pagdilat ng kanyang mga mata na namumula sa alak, ang malakas na pagbagsak ng ulan sa bubong na sumasabay sa kabako at ang nakakabinging katahimikan ni Doña Selly na nakaupo sa sulok. Nakatingin lang sa amin. Saan kayo nanggaling? Tanong ni Joven. Maingat ang boses niya, pero iyon ang boses na laging nauuna sa isang bagyo. Sa palengke, Joven. Sinundo ko si Gani. Bumili kami ng tinapay. Mabilis kong sagot. Iniwas ko ang tingin ko. Ang tagal nyo naman yatang bumili ng tinapay. Sabat ni Doña Selly. Nakita ko si Tino sa kanto. Sabi niya galing daw siya sa Tiangge. Nagkita ba kayo? Parang huminto ang tibok ng puso ko. Tumingin ako kay Isagani. Nakatungo lang siya. Pinaglalaruan ang dulo ng plastik ng tinapay. Ang buhay ko ay nakasalalay sa isang bata na 11 taong gulang lang. Hindi po, Nay. Masyadong maraming tao. Baka hindi lang kami nagpansinan, sabi ko. Tumingin si Joven kay Isagani. Gani? Nakita mo ba ang lolo Tino mo? Huminga ako ng malalim. Pakiramdam ko ay hihimatayin ako. Kung sasabihin ni Isagani ang totoo, alam kong katapusan ko na. Hindi lang bugbog ang aabutin ko. Mawawala ang lahat sa akin.
Hindi po pa, sagot ni Isagani. Ang boses niya ay patag. Walang emosyon. Bumili lang po kami ni nanay ng tinapay. Tapos naglakad na kami pauwi. Tinitigan ni Joven ang anak niya ng matagal. Pagkatapos, tumalikod siya at pumasok sa loob. Bilisan niyo riyan. Nagugutom na ako. Nang makaalis si Joven, dahan-dahang tumingin si Isagani sa akin. Walang galit sa mga mata niya, pero may isang uri ng lungkot na hinding-hindi ko makakalimutan. Isang lungkot na nagsasabing, "Nay, nagkasala tayo pareho." Pumasok ako sa kwarto at inilabas ang panyo ni Tino. Amoy shop pa rin ito. Amoy ng kaligtasan na ngayon ay naging amoy na ng panganib. Itinago ko ito sa ilalim ng aking mga damit, sa pinakasulok ng cabinet. Bakit ba kung kailan ka nakakaramdam ng pag-ibig, doon ka rin nakakaramdam ng pinakamatinding takot? O baka naman hindi talaga pag-ibig ang tawag dito, kundi isang uri ng pagtakas na may kasamang malaking kabayaran. Noong gabing iyon, habang malakas ang ulan sa labas, narinig ko ang mahinang katok sa pinto ng kwarto namin. Tulog na si Joven. Humihilik dahil sa kalasingan. Binuksan ko ang pinto at nakita ko si Isagani. "Nay," bulong niya. "Bakit, Gani? May masakit ba sa'yo?" "Nay, totoo ba yung sinabi mo? Na tungkol lang sa utang ang pinag-uusapan niyo ni Tito Tino?" Hindi ako nakapagsalita. Ang mga mata ng anak ko ay naghahanap ng katotohanan na hindi ko kayang ibigay. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko na hindi si Joven ang pinakamalaking banta sa akin, kundi ang konsensya ko na ngayon ay may mukha na ng sarili kong anak. "Oo, Gani. Tungkol lang doon. Matulog ka na," sabi ko, habang unti-unting isinasara ang pinto. Pero bago tuluyang sumara ang pinto, may sinabi siya na nagpabagsak sa buong mundo ko. "Sana po, huwag na lang kayong magsinungaling, Nay. Kasi mas masakit po yun kaysa sa hindi tayo kumain." Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ang bawat salita ni Isagani ay parang isang talim na humihiwa sa puso ko. Doon ko nalaman, hindi na ako maaaring bumalik sa dati. Ang bitak ay naroon na, at kahit anong tago ko, alam kong darating ang araw na babagsak ang lahat. At ang mas masakit, alam kong nandoon si Tito Tino sa dulo ng lahat ng ito, naghihintay. Pero sa bawat hakbang ko palapit sa kanya, bawat hakbang ko naman palayo sa aking mga anak. Hanggang kailan ko kayang panindigan ang ganitong buhay? Hanggang kailan ko kayang makita ang sarili ko sa salamin nang hindi nasusuka? Sabi nila, ang pinakamalakas na ingay ay hindi yung sigaw, kundi yung katahimikan ng isang taong nakakaalam ng totoo mo. Pagkatapos nung gabing sabihin ni Isagani na mas masakit ang pagsisinungaling kaysa sa gutom, naging estranghero kami sa loob ng sarili naming bahay. Hindi na siya tumitingin sa akin. Kapag kumakain kami, nakatitig lang siya sa plato niya, dahan-dahang ngumunguya na parang bawat subo ay may kasamang buhangin. 3 bagay ang bumibitay sa konsensya ko tuwing umaga. Ang malamig na linoleum sa sahig na nilalakaran ko ng patiyad. Ang bitak-bitak na pintura sa hamba ng pinto na sinasandalan ko habang nag-iisip. At ang amoy ng sabon at lumang sigarilyo sa t-shirt ni Joven na kailangan kong labhan. Isang paalala na kahit anong gawin ko, nakatali pa rin ako sa kanya. "Mirasol, nasaan yung asul kong medyas?" Sigaw ni Joven mula sa kwarto. Nagmamadali akong pumasok. Nakita ko siyang nakaupo sa kama, hawak ang sapatos niyang butas na ang swelas. Sa isang sandali,
Parang bumalik ang awa ko sa kanya. Nakita ko ang pagod sa kanyang mga balikat. Nakita ko ang isang lalaking biktima rin ng sarili niyang mga pagkakamali. "Heto, Joven," sabi ko habang iniabot ang medyas. Bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Hindi mahigpit, hindi masakit. Isang hawak na parang nagtatanong, "Pasensya ka na sa akin nitong mga nakaraang araw," pabulong niyang sabi. Hindi siya nakatingin sa akin. Medyo nahihirapan lang ako sa trabaho. Pero pangako, babawi ako sa inyo ni Isagani. Magbabago ako. Doon ako lalong nadurog. Ito yung tinatawag nilang eye of the storm. Sa gitna ng gulo ng pagtataksil ko, biglang magpapakita ng kabutihan ng asawa ko. Bakit kung kailan ako handa ng bumitaw, doon naman siya tila humahawak ng mahigpit. Mas madali sigurong magtaksil kung ang asawa mo ay laging masama. Pero ang katotohanan, ang mga tao ay hindi lang puro itim o puro puti. May mga sandaling ganito, mga sandaling magpapatanong sa iyo. Masama ba akong babae? May karapatan pa ba akong mahalin ni Joven? Hindi ako nakapagsalita. Tumangulang ako at lumabas ng kwarto. Ang bigat ng bawat hakbang ko ay parang lulubog ako sa semento. Pero pagdating ng hapon, tumunog ang luma kong cellphone na nakatago sa ilalim ng mga basahan sa kusina. Isang text mula kay Tito Tino. "Kailangan kitang makita. Ngayon lang. May ibibigay ako sa iyo. Dapat ay binura." Binura ko na ang message. Dapat ay hinayaan ko na lang. Pero parang may sariling isip ang mga daliri ko. Ang katawan ko ay uhaw na uhaw sa kaunting kalinga na tanging kay Tino ko lang nararamdaman. Ang bawat mura at pasakit ni Joven sa loob ng 10 taon ay hindi kayang burahin ng isang pasensya ka na ngayong umaga. Nagpaalam ako na pupunta sa botika. Ang puso ko ay parang lalabas na sa dibdib ko habang naglalakad patungo sa likod ng simbahan kung saan naghihintay ang luma niyang tricycle. Pagkakita namin, walang maraming salita. Sumakay ako sa loob ng sidecar at dinala niya ako sa isang bakanteng lote na napapaligiran ng matataas na talahib. Doon, sa gitna ng katahimikan at huni ng mga kuliglig, hinawakan niya ang mukha ko. "Bakit umiiyak ka?" tanong niya. "Nakakaalam na si Isagani, Tito. Nakita niya tayo sa bodega." Sumasabog kong sabi. Ang lahat ng bigat na dinala ko nitong mga nakaraang araw ay bumuhos. Natahimik siya. Hinila niya ako palapit at naramdaman ko ang init ng kanyang katawan. Isang hakbang na naman sa hagdan ng pagkahulog. Hindi na lang ito simpleng usapan. Ang bawat yakap namin ay nagiging mas matagal, mas mahigpit, mas nakakalunod. "Aayusin natin ito, Mirasol. Hindi kita iiwan," bulong niya. Inilabas niya mula sa bulsa niya ang isang maliit na sobre. "Heto, itago mo. Para sa inyo ito ni Isagani. Kung sakaling kailanganin niyo nang umalis, mayroon kayong magagamit." Pera. Alam kong galing iyon sa pinaghirapan niya sa shop. Sa isang banda, naramdaman ko ang kaligtasan. Pero sa kabilang banda, parang ibinenta ko na rin ang huling piraso ng dangal ko. "Tito, hindi ko ito pwedeng tanggapin." "Tanggapin mo. Para sa bata ito. Hindi ito para sa atin," pilit niya. Nang pauwi na ako, bitbit ang sobreng nakatago sa loob ng bra ko. Pakiramdam ko ay may nakasulat na taksil sa noo ko. Pagpasok ko sa gate, nakita ko si Doña Celi. Hindi siya nagwawalis. Nakatayo lang siya sa tapat ng pinto, nakahalukip-kip. "May gamot ka bang nabili, Mirasol?" tanong niya.
Ang boses niya ay parang hinihiwang bakal. Oo po, Nay. Biogesic lang po para sa sakit ng ulo. Pagsisinungaling ko. Ah, akala ko kasi kung ano na ang kinuha mo sa labas. Kasi kanina pa may naghahanap sa'yo. Sino po? Si Joven. Tumawag siya. May nakita raw siyang panyo sa ilalim ng mga damit mo sa cabinet kanina habang naghahanap ng medyas. Panyong puti na may burda ng inisyal. Tinatanong niya sa akin kung kanino yon. Nanigas ang buong katawan ko. Ang panyo ni Tito Tino. Nakalimutan kong itago ng maayos sa gitna ng pagmamadali ko kahapon. Ang maliit na piraso ng tela na naging mitya ng aking katapusan. Tumingin ako sa loob ng bahay. Narinig ko ang mabibigat na yabag ni Joven pababa ng hagdan. Ang bawat tunog ng kanyang tsinelas sa kahoy ay parang tunog ng martilyo na nagpapako sa aking kapalaran. Bakit ba ang bilis ng karma? Akala ko may oras pa ako. Akala ko kaya ko pang ayusin ang lahat. Pero sa isang sandali, ang lahat ng dumi ko ay nakalatag na sa harap ng pamilyang sinisira ko. Mirasol, halika rito! Sigaw ni Joven. Ang tanong na naiwan sa isip ko habang humahakbang ako papasok. Ilang kasinungalingan pa ba ang kaya kong itayo bago ako tuluyang ibaon ng sarili kong mga gawa? O baka ito na ang sandaling hihinto na ang lahat. Sabi nila, ang pinakamahabang segundo sa buhay ng isang tao ay yung sandaling bago kasampalin ng katotohanan. Habang nakatayo ako sa tapat ni Joven, pakiramdam ko ay bumagal ang oras. Naririnig ko ang bawat patak ng ulan sa labas, ang hininga ni Doña Celi sa likuran ko, at ang mabilis na tambol ng sarili kong puso na parang gustong tumakas sa dibdib ko. Tatlong detalye ang hinding-hindi ko malilimutan sa eksenang iyon. Ang puting panyo na ngayon ay lukot-lukot na sa nanginginig na kamao ni Joven. Ang kurap ng pundi naming fluorescent na ilaw sa kusina na nagbibigay ng nakakahilong liwanag. At ang talim ng titig ng asawa ko. Isang titig na hindi lang galit, kundi may kasamang pagdududa na matagal na niyang ibinabaon. Kanino to, Mirasol? Mahinahon ang boses niya, pero iyon ang uri ng kahinahunan na may dalang patalim. FA. Sino ang FA na to? Bakit nakatago ito sa ilalim ng mga damit mo? Sa loob ng bra ko, nararamdaman ko ang kiskis ng sobrang may pera na ibinigay ni Tito Tino kanina. Bawat galaw ko, parang humahapdi ang balat ko sa bigat ng sikretong dala nito. Isang maling sagot at hindi lang ang panyo ang lalabas. Lahat. Pati ang dignidad ko na pilit kong itinatayo sa harap ng mga anak ko. Kay papa mo yan, Joven. Pabulong kong sagot. Ang unang kasinungalingan ay laging pinakamahirap. Pero ang mga sumunod ay parang tubig na lang na lumalabas sa gripo. Ferdinand Almeda, di ba? Nakita ko yan sa lumang kahon nung naglilinis ako nung isang linggo. Akala ko gusto mong itago bilang alaala, kaya inilagay ko muna sa cabinet. Tumitig si Joven sa panyo. Nakita ko ang paglambot ng kanyang mga mata sa pagbanggit ko sa pangalan ng tatay niya, Ferdinand F.A. Isang swerteng pagkakataon na pareho sila ng inisyal ni Faustino. Bakit hindi mo sinabi agad? Tanong niya. Pero maluwag na ang kanyang pagkakahawak sa panyo. Nakalimutan ko na, Joven. Masyadong marami akong iniisip. Sabi ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Hinawakan ko ang braso niya. Sinusubukang gamitin ang huling alas ng isang babaeng nagtataksil. Ang paglalambing na may kasamang panlilinlang. Huwag ka na ngang mag-isip ng kung ano-ano. Pagod lang yan. Tumingin siya sa akin ng matagal. Pagkatapos, bumuntong hininga siya at ibinigay sa akin ang panyo.
Sige, itago mo na yan. Akala ko kung ano na. Nang talikuran ako ni Joven para kumuha ng tubig, nagtama ang paningin namin ni Doña Celi. Hindi siya naniwala. Alam ko, ang isang ina, hindi mo madaling maloloko tungkol sa inisyal ng sarili niyang asawa. Ferdinand Almeda ay hindi kailanman gumamit ng ganoong klaseng tela. Pero nanatili siyang tahimik. At ang katahimikang iyon ang mas nakakatakot kaysa sa sigaw ni Joven. Pumasok ako sa banyo at ikinandado ang pinto. Doon, napasandal ako sa pader at dahan-dahang napaupo sa malamig na sahig. Inilabas ko ang sobre ng pera mula sa bra ko. Basang-basa ito ng pawis. Bakit ba kailangang maging ganito? Bakit sa tuwing sinusubukan kong hanapin ang kaligayahan, kailangan kong maging eksperto sa panloloko? Napagtanto ko na sa bawat araw na lumilipas, hindi na ako ang Mirasol na kilala ko. Ako na ang bersyon ng sarili ko na kinatatakutan ko noon. Ang babaeng handang pumatay ng dangal para lang sa isang sandali ng pag-ibig. Isang tanong ang hindi ko maalis sa isip ko habang nakatingin sa perang hawak ko. Ito ba ang halaga ng konsensya ko? Isang sobre ng pera at isang lukot na panyo? Kinabukasan, naging mas matapang ako. O baka mas desperada. Habang wala si Joven at nasa school si Isagani, muli akong pumunta sa shop ni Tito Tino. Hindi na para magpaayos ng gamit, kundi para sa isang bagay na mas mapanganib. Tito, tawag ko pagpasok ko. Lumingon siya mula sa inaayos niyang aircon unit. Pagkakita niya sa akin, agad siyang tumayo at isinarado ang grill ng shop. Isang malinaw na hakbang, ang pagsasara ng mundo para sa aming dalawa. Mirasol, delikado ang ginagawa mo. Baka may makakita sa'yo rito. Bulong niya. Pero hinila niya ako sa isang sulok kung saan hindi kami makikita mula sa kalsada. Hinalughog ni Joven ang cabinet ko, Tito. Nakita niya ang panyo mo. Mabilis kong sabi. Ramdam ko ang panginginig ng boses ko. Nanigas siya. Anong sinabi mo? Nagsinungaling ako. Sabi ko kay Ferdinand yon. Huminga siya ng malalim at hinawakan ang magkabilang pisngi ko. Ang init ng kanyang mga palad ay parang gamot sa nanginginig kong katawan. Hindi na tayo pwedeng magtagal ng ganito, Mirasol. Kailangan na nating gumawa ng plano. Gusto kitang ilayo rito. Sa Manila, may kaibigan ako roon. Pwede tayong magsimula ulit. Manila. Ang salitang iyon ay parang isang panaginip. Isang lugar kung saan walang nakakaalam ng nakaraan ko. Walang Doña Celi na nakamasid. Walang Joven na nananakit. Pero ang mga bata, Tito, isasama natin sila. Hindi ko sila pababayaan. Sa gitna ng aming pag-uusap, narinig namin ang tunog ng isang motorsiklo na huminto sa harap ng shop. Isang pamilyar na tunog ng makina na laging nagpapakaba sa akin. Si Joven! Bulong ni Tino. Nanlamig ako. Walang ibang matataguan sa loob ng maliit na shop kundi ang banyo o ang ilalim ng mesa na puno ng mga pyesa. Pero bago pa ako makagalaw, narinig na namin ang boses ni Joven sa labas ng grill. Tino, nariyan ka ba? May itatanong lang sana ako tungkol sa mga gamit ni tatay. Tumingin sa akin si Tino. Itinuro niya ang pinto sa likod na patungo sa isang maliit na eskinita. Tumakbo ka na, Mirasol. Huwag kang lilingon. Mabilis akong lumabas sa likod. Habang tumatakbo ako sa masikip at mabahong eskinita, naririnig ko ang pag-uusap nila. Naririnig ko ang tawa ni Joven. Ang tawang hindi ko alam kung hanggang kailan mananatiling masaya bago maging puot. Pag-uwi ko, sinalubong ako ni Isagani sa gate.
Nakasuot pa siya ng uniforme, pero ang mukha niya ay parang matanda na sa dami ng iniisip. "Nay," tawag niya. "Oh, Gani, bakit nandiyan ka sa labas? May nakita po ako sa ilalim ng kama niyo ni Papa kanina habang hinahanap ko yung bola ko," sabi niya. May inilabas siya mula sa likod niya. Isang maliit na recorder. Isang lumang gadget na pagmamay-ari ni Joven na ginagamit niya sa truck noon. "Nay, nakabukas po ito nung iniwan niyo sa kwarto si Tito Tino kahapon. Narinig ko lahat. Narinig ko yung bulungan niyo. Parang huminto ang mundo ko. Hindi lang si Doña Celi ang nakakakita. Hindi lang si Isagani ang nakakaalam. Ngayon, may ebidensya na isang boses na hindi kayang pabulaanan ng kahit anong kasinungalingan. Ang tanong na hinding-hindi ko makakalimutan sa mga mata ng anak ko, "Nay, mahal mo ba talaga kami? O mas mahal mo yung nararamdaman mo?" Hindi ako makapagsalita. Habang papalapit ang tunog ng motor ni Joven sa aming gate, alam ko na ang bawat hakbang ko sa hagdan ng pagtataksil ay humantong na sa isang talampas. Isang tulak na lang at lahat kami ay mahuhulog. Ang boses ng tao ay parang isang ligaw na bala. Kapag naipakawala mo na, wala na itong bawian. Maaari itong pumatay, maaari itong dumanak ng dugo, at maaari itong sumira ng buhay na iningatan mo sa loob ng mahabang panahon. Noong hawak ni Isagani ang maliit na itim na recorder na iyon, alam ko na ang bawat bulong namin ni Tito Tino sa loob ng kwarto ay naging isang sandata na ngayon ay nakatutok sa mismong puso ko. 3 maliit na detalye ang hinding-hindi ko makakalimutan. Sa sandaling iyon, habang nakatayo kami sa gate, ang kalawang sa takip ng baterya ng recorder, ang panginginig ng maliit na daliri ni Isagani habang nakahawak sa play button, at ang amoy ng basang lupa matapos ang ambon na tila nagpapabigat sa hangin na hinihinga ko. "Nay, bakit po?" tanong ni Isagani. Ang boses niya ay basag. Parang isang instrumentong pilit na tinutugtog kahit sira na. "Bakit niyo sinabi kay Tito Tino na siya lang ang nagpapasaya sa inyo? Hindi ba kami sapat ni Papa?" "Gani, akin na yan. Maawa ka sa nanay," bulong ko. Sinubukan kong abutin ng recorder, pero umatras siya. Ang sarili kong anak ay takot sa akin. O baka naman mas tamang sabihing nasusuka siya sa akin. Narinig ko po lahat. Patuloy niya. Hindi pinapansin ang pagsusumamo ko. Narinig ko yung sabi ni Tito Tino na ilalayo niya tayo rito, na hindi na tayo sasaktan ni Papa. Nay, totoo ba yon? O gusto niyo lang kaming gamitin para makasama siya? Eksaktong sa sandaling iyon, umaling-awngaw ang tunog ng motorsiklo ni Joven sa kanto. Parang isang babala ng paparating na hatol. "Ibigay mo sa akin yan, Isagani. Ngayon din." Medyo tumaas na ang boses ko sa takot. "Kapag narinig yan ng papa mo, papatayin niya kami. Papatayin niya ako. Gusto mo bang mawalan ng nanay?" Tumingin siya sa akin. Isang tingin na hanggang ngayon ay humahati sa kaluluwa ko. May halong awa, pero mas matimbang ang pagkadismaya. Sa huling segundo bago pumasok ang motor ni Joven sa gate, mabilis niyang isiniksik ang recorder sa loob ng kanyang bag. "Huwag niyo po akong gamitin para pagtakpan ng kasalanan niyo, Nay," bulong niya bago tumalikod at pumasok sa loob ng bahay. Naiwan akong nakatayo sa ilalim ng ambon. Namamanhid ang buong katawan ko. Pagbaba ni Joven sa motor, nakita ko ang pagod sa kanyang mukha. May dala siyang supot ng ulam. Pansit na binili niya siguro sa kanto. "O bakit nandidiyan ka sa ulan, Mirasol? Papasok ka na.
Pakatrangkasuhin ka, sabi ni Joven. Inakbayan niya ako. Isang akbay na dati ay nagpaparamdam sa akin ng bigat, pero ngayon ay nagpaparamdam sa akin ng matinding takot. Bawat dampi ng balat niya ay parang paso sa akin. Sa hapagkainan nung gabing iyon, ang katahimikan ay parang isang buhay na nilalang na nakaupo sa gitna namin. Tatlong tunog lang ang naririnig. Ang kalansing ng kutsara sa pinggan, ang mahinang pag-ungol ng aso sa labas, at ang tunog ng paghinga ni Doña Celi na nakatingin sa aming lahat. Isagani, bakit hindi ka kumakain? Masama ba ang pakiramdam mo? Tanong ni Doña Celi. Ang mga mata niya ay parang microscope. Bawat kilos ni Isagani ay sinusuri niya. Busog pa po ako, Lola, sagot ni Isagani nang hindi tumitingin sa amin. Joven, biglang tawag ni Doña Celi sa kanyang anak. Nasaan na pala yung recorder mo na ginagamit mo sa truck? Hinahanap ko kanina. Gusto ko sanang pakinggan yung mga lumang recording ng kanta ng tatay mo. Halos mabitawan ko ang basong hawak ko. Tumingin si Joven sa akin, tapos kay Isagani. Nasa kwarto lang yun, Nay. Bakit niyo hinahanap? Sabi ni Joven. Mirasol, nakita mo ba? Hindi, Joven. Baka naitabi mo lang kung saan. Sagot ko habang pinipigilan ang panginginig ng boses ko. Parang nakita ko si Isagani na may hawak na ganun kanina sa labas, sabi ni Doña Celi. Isang direktang atake, walang paligoy-ligoy. Gusto niyang pasabugin ang bomba sa gitna ng hapagkainan. Tumingin si Joven kay Isagani. Gani, sayo ba yon? Hindi sumagot si Isagani. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kutsara. Tumingin siya sa akin. Isang huling pagkakataon para magsabi ako ng totoo. Pero nanatili akong duwag. Nanatili akong nakatitig sa aking plato. Nagdarasal na sana ay lumindol o magkaroon ng kahit anong sakuna para lang mahinto ang sandaling ito. Opo pa, sabi ni Isagani. Nasa akin po. Pero lobat na po. Charge ko muna bago ko ibigay sa inyo. Huminga ako ng malalim. Isang maliit na palugit. Isang hininga bago ang bitay. Sige, ibigay mo sa akin bukas. Gusto ko ring pakinggan ang boses ng tatay mo, sabi ni Joven bago nagpatuloy sa pagkain. Nang matapos ang hapunan, mabilis akong pumasok sa kwarto ni Isagani. Nakita ko siyang nakaupo sa gilid ng kama, hawak pa rin ang recorder. Gani, salamat, bulong ko. Hindi ko ito ginawa para sa inyo, Nay, sabi niya nang hindi tumitingin sa akin. Ginawa ko ito dahil ayaw kong makita si Papa na pumatay ng tao. Pero bukas, kailangan niyo nang magdesisyon. Kung hindi kayo magsasabi ng totoo, ibibigay ko ito sa kanya. Gani, please. Matulog na po kayo, Nay. May pasok pa ako bukas. Lumabas ako ng kwarto niya na parang isang basang sisiw. Pumunta ako sa kusina para uminom ng tubig. Pero doon, nadatnan ko si Doña Celi. Nakatayo siya sa dilim, parang isang anino na hindi mo kayang matakasan. Alam ko, Mirasol, bulong niya. Ang boses niya ay parang isang sumpa. Alam ko ang bawat dumi na ginagawa mo sa pamilya ko. Akala mo ba na itatago mo ang amoy ng lalaking yon? Akala mo ba hindi ko nakikita ang pagbabago sa mga mata mo? Nay, wala po akong ginagawa. Huwag mo akong gagawing tanga. Isang pagkakamali mo pa. Mirasol, hinding-hindi mo na makikita ang mga anak mo. Tandaan mo yan. Umalis siya at naiwan akong mag-isa sa dilim. Ang tanong na paulit-ulit sa isip ko, pag-ibig pa ba itong nararamdaman ko?
O isang uri na ng sumpa na wawasak sa lahat ng mahal ko? Gusto kong tawagan si Tito Tino. Gusto kong sabihin sa kanya na tapos na kami. Pero sa kabilang banda, siya lang ang tanging pag-asa ko para makatakas sa impyernong ito. Ang bawat segundo ay parang isang hakbang palapit sa bangin. At ang recorder na hawak ni Isagani, iyon ang tulak na maglalaglag sa aming lahat. Hanggang kailan ako pwedeng magtago sa dilim bago ako mabulag ng sarili kong mga kasinungalingan? May mga umagang hindi mo gustong bumangon. Yung tipong mas gusto mo na lang maging bahagi ng kutsyon o maging anino sa pader. Dahil alam mong sa pagdilat ng mga mata mo, sasalubungin ka ng isang katotohanang hindi mo na kayang takasan. Iyon ang naramdaman ko nung umaga ng deadline ni Isagani. 3 bagay ang nagpabigat sa paghinga ko paggising ko. Ang tunog ng tilaok ng manok sa kapitbahay na parang bawat huni ay isang bilang ng oras na natitira sa akin, ang lamig ng kape sa tasa ko na hindi ko man lang naisipang painitin, at ang gasgas sa strap ng bag ni Isagani na nakita ko bago siya lumabas ng pinto. "Nay, papasok na ako," sabi ni Isagani. Sandali siyang tumigil sa tapat ko. Hindi niya kailangang magsalita. Ang tingin niya ay sapat na. Isang paalala na sa pag-uwi niya mamayang hapon, kailangan ko nang mamili. Ang pamilyang sinisira ko o ang lalaking nagpabuhay sa akin. "Mag-iingat ka, Gani," bulong ko. Gusto ko siyang pigilan. Gusto kong sabihing huwag muna siyang umuwi, pero hindi ko magawa. Nang makaalis ang mga bata at si Joven para sa kanyang biyahe sa truck, parang naging isang malaking kulungan ang bahay namin. Si Doña Celi ay nandoon, tahimik na nagdidilig ng halaman sa harap. Pero alam kong ang bawat sulyap niya sa bintana ay nakatutok sa bawat kilos ko. Para akong isang hayop na hinihintay na lang na mahulog sa sariling bitag. Hindi ko na matiis. Kailangan kong balaan si Tito Tino. Kailangan niyang malaman na may recorder. Kailangan niyang malaman na ang bawat bulong namin ay may nakarinig na. Naglakad ako papunta sa palengke, ang laging dahilan ko. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako nagpunta sa Tiangge ni Belinda. Dumiretso ako sa shop ni Tino. Halos tumatakbo na ako. Hindi ko napansin ang pawis na gumugulong sa mukha ko o ang mga matang nakatingin sa akin sa kalsada. Pagdating ko, bukas ang grill. Nakita ko si Tino na nag-aayos ng isang makina. 3 detalye ang nagpabilis ng tibok ng puso ko. Ang amoy ng kape at grasa na laging nakadikit sa kanya. Ang paraan ng pagpahid niya ng pawis gamit ang likod ng kanyang kamay at ang biglang paglambot ng kanyang muka nang makita niya ako. "Mirasol, bakit ka nandito? Sabi ko sa'yo, delikado." "Tito, may recorder si Joven." Mabilis kong sabi, hingal na hingal. "Nasa kwarto namin nung huli kang pumunta roon. Narinig ni Isagani lahat. Nasa kanya ang tape." Nanigas si Tino. Binitawan niya ang wrench na hawak niya at tumunog ito ng malakas sa semento. Hindi siya nakapagsalita ng ilang segundo. Ang kaba sa mga mata niya ay kapareho ng nararamdaman ko. Anong narinig ng bata?" Tanong niya. "Lahat, Tito. Yung tungkol sa Manila. Yung tungkol sa ating dalawa. Ibibigay niya kay Joven pag uwi niya mamaya kung hindi ako magsasabi ng totoo." Hinawakan ni Tino ang magkabilang balikat ko. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sa gitna ng takot na ito, napagtanto ko na pareho kaming nalulunod. At ang tanging salbabida na meron kami ay ang isa't isa. Pero ang salbabidang iyon ay gawa sa bato. "Mirasol, makinig ka," bulong niya.
Ang boses niya ay puno ng desperasyon. Ngayong gabi, wala nang bukas. Ngayong gabi 8:00, magkita tayo sa terminal ng bus sa kanto. May nakuha na akong kaunting pera. May kaibigan akong magpapatuloy sa atin sa Manila. Pero ang mga bata, tito, paano sila? Paano? Isama natin sila. Kunin mo ang mga dokumento nila. Ngayong hapon, habang wala si Joven, ihanda mo na ang lahat. Huwag kang magdadala ng maraming gamit. Ang mahalaga, makaalis tayo bago pa mapakinggan ni Joven ang recorder na yan. Hindi ko alam kung kaya ko. Kailangan mong kayanin, Mirasol. Kung mananatili ka rito, papatayin ka ni Joven kapag nalaman niya. Alam mo kung paano siya magalit. Gawin mo ito para sa kaligtasan mo. Para sa atin. Hinalikan niya ako sa noo. Isang halik na parang isang pamamaalam sa dating buhay. Umalis ako sa shop na parang lumulutang. Ang bawat hakbang ko pabalik sa bahay ay parang isang hakbang palayo sa lahat ng kinalakihan ko. Pag-uwi ko, sinalubong ako ni Doña Celi sa pinto. Nakasuot na siya ng salamin at may hawak na Biblia. Pero ang mukha niya ay hindi banal. Mabilis yata ang pagbili mo ng rekado, Mirasol. Wala ka namang dalang supot, sabi niya. Isang matalim na obserbasyon. Wala po akong nagustuhan, Nay. Babalik na lang ako mamaya. Pagsisinungaling ko ulit. Pumasok ako sa kwarto at mabilis na kinuha ang mga birth certificate ng mga bata mula sa ilalim ng cabinet. Isiniksik ko ang mga ito sa loob ng isang lumang bag. 3 gamit lang ang kinuha ko. Ang paboritong kumot ng bunso ko, ang birth certificates, at ang sobre ng pera na ibinigay ni Tino. Bakit ba ang hirap iwanan ng isang bahay na puno naman ng sakit? Habang inilalagay ko ang mga gamit sa bag, naitanong ko sa sarili ko, ito na ba talaga ang solusyon? Ang tumakbo? O baka naman mas dinadagdagan ko lang ang pagkakasala ko? 5:00 ng hapon. Dumating si Isagani mula sa school. Nanatili siyang tahimik. Pumasok siya sa kwarto niya at isinarado ang pinto. Alam kong nandoon ang recorder. Alam kong hinihintay niya ang pagkakataon ko. 6:00. Dumating si Joven. Masaya siya. May dala siyang bucket ng fried chicken. Surprise! Maaga akong natapos sa biyahe. Sabi ko, mag-celebrate tayo dahil malapit na ang birthday ni Isagani. Ang saya sa mukha ni Joven ay parang isang lason sa akin. Habang inilalatag niya ang pagkain sa mesa, nakita ko ang pagmamahal sa kanyang mga mata. Isang uri ng pagmamahal na ngayon ko lang napansin na nandoon pa pala, kahit baon sa hirap at alak. Oh, Isagani, lumabas ka na dyan. Kain na tayo. Sigaw ni Joven. Lumabas si Isagani. Bitbit niya ang kanyang bag. Tumingin siya sa akin, tapos kay Joven. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Nakita ko ang isang bata na nahahati ang puso sa pagitan ng nanay niyang nagkamali at tatay niyang sinusubukang bumawi. Simula ni Isagani. Bakit, Gani? Oh, yung recorder pala. Nasaan na? Gusto kong pakinggan habang kumakain tayo, sabi ni Joven nang may ngiti. Nanigas ako. Ang fried chicken sa gitna ng mesa ay parang naging abo sa paningin ko. Tumingin si Isagani sa akin. Ang kamay niya ay dahan-dahang pumasok sa bulsa ng kanyang bag. Ang tanong na naiwan sa hangin. Sasabihin ba niya? O bibigyan niya ako ng huling pagkakataon na tumakas? Nasa kwarto po pa. Kukunin ko lang, sabi ni Isagani. Tumayo siya at pumasok sa kwarto. Ito na ang huling sandali. Tumingin ako sa orasan.
7:00 na. 1 oras na lang bago ang tagpuan sa terminal. 1 oras na lang bago ang pagkakataon kong makalaya o ang pagkakataon kong mawala ang lahat. Mirasol, bakit namumutla ka? May sakit ka ba? Tanong ni Joven habang inaabutan ako ng manok. Wala, Joven. Medyo nahihilo lang ako, sabi ko. Naririnig ko ang yabag ni Isagani pabalik sa sala. Hawak na niya ang recorder. Inilapag niya ito sa mesa sa tapat ni Joven. Heto na po pa, pakinggan niyo na. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay naging kasing bigat ng semento. Nakatitig kaming lahat sa maliit na itim na recorder. At sa sandaling iyon, alam ko na wala ng Manila. Wala ng pagtakas. Ang tanging meron ay ang katotohanang sasabog na sa harap naming lahat. Sabi nila, ang impyerno ay hindi isang lugar na puno ng apoy, kundi isang lamesa kung saan nakaupo ka, kasama ang mga taong mahal mo. Habang alam mong anumang sandali, ay mawawala silang lahat sa iyo. Noong gabing iyon, ang aming lamesa ay amoy fried chicken at gravy. Pero para sa akin, amoy dumi at pagkabulok ang bawat hanging nalalanghap ko. 3 detalye ang naging marka ng gabing iyon habang nakatitig kami sa recorder. Ang mamasa-masang daliri ni Joven na may mantsa ng mantika habang papalapit sa play button. Ang maliit at kumukurap na pulang ilaw sa gilid ng recorder na parang isang nagbabantang mata at ang tunog ng ulan na lumalakas sa bubong. Isang ingay na tila gustong lunurin ang katotohanan. Sige na, pakinggan na natin, sabi ni Joven nang may ngiti. Gusto kong marinig kung may iniwan bang mensahe ang tatay ko na hindi ko narinig noon. Pinindot niya ang button. Click. Noong sandaling iyon, parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Napatingin ako kay Isagani. Nakayuko siya, pinaglalaruan ang buto ng manok sa kanyang plato. Ang anak ko ang humahawak sa gatilyo. Mula sa recorder, lumabas ang ingay ng static. Shh! Krrrk! Pagkatapos isang boses. Malabo, pero kilala ko. Boses ng isang lalaki. Kailangan nating gumawa ng plano. Gusto kitang ilayo rito. Nanigas ang buong katawan ko. Iyon ang boses ni Tino. Iyon ang bulungan namin sa loob ng kwarto noong huling bumisita siya. Ano yon? Sino yon? Tanong ni Joven. Kumunot ang noo niya. Inilapit niya ang recorder sa kanyang tenga. Parang parang pamilyar. Manila, magsimula ulit. Hindi na tayo sasaktan ni Joven. Sa puntong iyon, parang binunutan ako ng kaluluwa. Tumingin si Joven sa akin. Ang ngiti niya kanina ay unti-unting napalitan ng isang ekspresyong hindi ko kayang ipaliwanag. Pagkalito na may halong dahan-dahang pagkabuhay ng puot. Mirasol, tawag niya sa pangalan ko. Ang boses niya ay naging kasing lamig ng yelong natutunaw. Bakit boses ni Tino to? At bakit pangalan ko ang binabanggit niya? Joven, baka kung ano lang yan. Baka radyo lang. Huwag mo akong gagawing gago! Sigaw niya. Hinampas niya ang lamesa, kaya tumalon ang mga platong may tira-tirang pagkain. Tumingin siya kay Isagani. Isagani! Kaninong boses ito? Sabihin mo sa akin ang totoo. Nanginig si Isagani. Nagsimulang pumatak ang mga luha niya. Pa, si Tito Tino po yan. At si Nanay. Doon na sumabog ang lahat. Tumayo si Joven at hinablot ang aking buhok. Wala na ang mahal na tawagan. Wala na ang fried chicken na binili niya bilang selebrasyon.
Ang tanging nandoon na lang ay ang halimaw na matagal ko nang kinatatakutan. "Taksil ka! Putang ina mo, Mirasol!" Sigaw niya habang hila-hila ako patungo sa gitna ng sala. Sa lahat ng lalaki ang tiyuhin ko pa? Ang sarili kong kadugo? Joven, maawa ka. Pakinggan mo muna ako. Pagsusumamo ko, habang sinusubukan kong kumawala sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Anong papakinggan ko? Na gusto niyo akong iwan? Na naglalaro kayo sa likod ko? Si Doña Celi ay nakatayo lang sa gilid, nakahalokip-kip. Walang gulat sa kanyang muka. Parang nanonood lang siya ng isang palabas na alam na niya ang katapusan. "Sabi ko na sa'yo, Joven," bulong ni Doña Celi. "Ang babaeng yan ahas sa loob ng bahay natin. Lumayas ka rito, Mirasol." "Ngayon din," sigaw ni Joven. Kinuha niya ang recorder at ibinalibag sa pader. Nadurog ang plastik, tumalsik ang mga baterya sa sahig. "At huwag na huwag mo nang susubukang lumapit sa mga anak ko." "Pa, huwag!" sigaw ni Isagani habang sinusubukang pumagitna. "Huwag niyo pong saktan si nanay." Sa gulo ng sandaling iyon, nakita ko ang orasan sa dingding. 7:30. 30 minuto na lang bago ang tagpuan sa terminal. 30 minuto na lang bago ang huling pagkakataon ko. Sa isang iglap ng lakas na hindi ko alam kung saan nanggaling, tinulak ko si Joven. Nabigla siya kaya nakabitaw siya sa buhok ko. Mabilis akong tumakbo patungo sa kwarto ko at kinuha ang bag na may mga dokumento at pera. "Saan ka pupunta? Hindi ka lalabas sa bahay na to," sigaw ni Joven habang papalapit sa akin. "Joven, tama na. Ayaw ko na." Sigaw ko pabalik. Lumabas ako ng pinto. Suot lang ang aking tsinelas, basang-basa sa ulan, na ngayon ay naging bagyo na yata. Narinig ko ang sigaw ni Isagani na tinatawag ang pangalan ko. Narinig ko ang mga mura ni Joven na humahabol sa akin sa dilim. Pero hindi ako lumingon. Tumakbo ako. Tumakbo ako ng walang direksyon hanggang sa marating ko ang kanto. Ang putik sa kalsada ay dumidikit sa aking binti. Ang bawat patak ng ulan ay parang mga latay sa aking balat. Narating ko ang terminal. 8:00 na. Hingal na hingal ako, nanginginig sa ginaw at takot. Hinanap ng mga mata ko ang luma niyang tricycle. Hinanap ko si Tito Tino. Nandoon siya. Nakatayo sa ilalim ng silungan, nakatingin sa kanyang relo. Pagkakita niya sa akin na basang-basa at may pasa sa muka, agad siyang tumakbo patungo sa akin. "Mirasol, anong nangyari?" tanong niya habang niyayakap ako. "Nalaman na niya, Tito. Nalaman na ni Joven," sabi ko habang humihagulgol. "Kailangan na nating umalis. Ngayon din." Tumingin si Tino sa paligid. Pagkatapos, tumingin siya sa likuran ko. "Nasaan ang mga bata? Nasaan si Isagani?" Napahinto ako. Doon ko lang napagtanto. Sa bilis ng pagtakas ko, sa tindi ng takot ko kay Joven. Naiwan ko sila. Naiwan ko ang mga anak ko sa gitna ng galit ng asawa ko. "Tito, hindi ko sila naisama. Hindi ko na kaya." Tumingin si Tino sa akin. Isang tingin na hinding-hindi ko makakalimutan. May awa, pero may malaking katanungan. "Mirasol, paano natin sila maiiwan?" Sa malayo, narinig ko ang tunog ng motor ni Joven. Papalapit. Mabilis. Ang liwanag ng headlight niya ay tumama sa amin sa gitna ng ulan. Ang tanong na ngayon ay dumudurog sa akin. Ang kalayaan ba ay tunay na kalayaan kung ang kung ang kapalit nito ay ang pag-iwan sa iyong sariling dugo at laman? O mas malala pa ang impyernong pinili ko kaysa sa impyernong tinakasan ko? "Mirasol! Tino!" sigaw ni Joven mula sa motor. Ang bus patungong Manila ay nagsimulang umandar. Ang pinto ay nakabukas pa.
Tumingin ako kay Tino. Tumingin ako sa papalapit na si Joven. At tumingin ako sa daang pabalik sa aking mga anak. Ito na ang punto ng pagbasag. Ang sandali kung saan ang lahat ng pagtatago ay natapos na. At ang tanging natitira ay ang malupit na katotohanan ng aking mga pinili. Sinasabi nila na sa bawat pagtakas, may bahagi ng sarili mo na naiiwan. Pero noong gabing iyon, sa gitna ng terminal ng bus na binabaha ng ulan at amoy ng krudo, hindi lang bahagi ng sarili ko ang naiwan ko. Naiiwan ko ang aking kaluluwa sa loob ng isang bahay na puno ng sigaw at basag na recorder. Habang nakatayo ako sa pagitan ng bus na paalis at ng motor ni Joven na paparating, naramdaman ko ang bawat hibla ng buhay ko na parang hinihila sa magkabilang dulo. 3 bagay ang tumatak sa isipan ko sa sandaling iyon. Ang putik na pumasok sa loob ng tsinelas ko na malagkit at malamig. Ang mapulang liwanag ng headlight ni Joven na tila mata ng demonyong naghahanap ng katarungan. At ang nanginginig na kamay ni Tito Tino na nakahawak sa braso ko, isang hawak na sa unang pagkakataon ay hindi nagparamdam sa akin ng kaligtasan, kundi ng matinding bigat. "Mirasol! Tino! Huwag kayong aalis!" Sigaw ni Joven. Bumagsak ang motor niya sa putikan dahil sa biglang pagpreno. Sumadsad siya, pero parang wala siyang nararamdamang sakit. Agad siyang tumayo. Ang mukha niya ay punong-puno ng putik, pero mas madilim pa roon ang puot sa kanyang mga mata. Lumapit siya sa amin. Ang kanyang mga kamao ay nakatikom ng mahigpit na halos mamuti ang kanyang mga buko-buko ng daliri. "Joven, makinig ka!" Simula ni Tino. Humakbang siya sa harap ko. Pilit akong itinatago sa likuran niya. "Hindi ito ang iniisip mo. Hayaan mo kaming magpaliwanag." "Magpaliwanag? Narinig ko ang boses nyo. Narinig ko ang mga plano nyo." Sigaw ni Joven. Tumawa siya, pero isang tawang puno ng pait at luha. "Tiyuhin kita, Tino. Ikaw ang tinatabihan ko tuwing may problema ako sa truck. Ikaw ang huling tao na akala ko ay aahas sa akin. At ikaw, Mirasol, asawa kita. Nanay ka ng mga anak ko." "Joven, ayaw ko na. Pagod na ako sa pananakit mo. Pagod na ako sa pag-inom mo." Sigaw ko pabalik. Ang boses ko ay nakikipagpaligsahan sa ingay ng makina ng bus at sa dagundong ng kulog. "Kaya ba ipinalit mo ako sa kadugo ko? Kaya ba nakiapid ka sa ilalim ng sarili nating bubong?" Lalong lumapit si Joven. "Alam mo ba kung anong ginawa mo kay Isagani? Nakita ko ang muka ng anak ko kanina nung umalis ka. Para mo siyang pinatay, Mirasol. Para mo kaming pinatay na lahat." Ang bawat salita ni Joven ay parang latay sa aking likuran. Tumingin ako sa bus. Umaandar na ito ng dahan-dahan. Ang konduktor ay sumisigaw na, "Manila! Manila! Sasakay ba kayo? Mirasol, tara na. Wala na tayong babalikan dito." Hila sa akin ni Tino. "Sumakay na tayo. Hindi siya sasama sa'yo. Hayop ka!" Sigaw ni Joven. Doon na nagsimula ang gulo. Sinuntok ni Joven si Tino sa muka. Ang tunog ng kamao sa laman ay narinig ko kahit sa gitna ng malakas na ulan. Bumagsak si Tino sa putikan. Hindi tumigil si Joven. Sinundan niya ito ng mga sipa. "Joven, tama na. Mapapatay mo siya." Sigaw ko habang sinusubukan kong pumagitna. Naitulak ako ni Joven at napaupo ako sa basang semento. "Papatayin ko talaga siya. Dahil ninakawan niya ako ng pamilya." Sigaw ni Joven. Nakita ko si Tino. Duguan ang labi, sinusubukang lumaban. "Joven, hindi mo siya mahal. Ginagawa mo lang siyang katulong. Ako ang nagbibigay sa kanya ng halaga." "Halaga?
Ang halaga ba ay ang pagsira sa kinabukasan ng mga bata? Sa gitna ng kanilang pagbubuno sa putikan, may isang boses na umalingaw-ngaw mula sa malayo. Isang boses na nagpapatigil sa lahat ng ingay sa paligid ko. Nay, pa, tama na po. Lumingon ako. Doon, sa kanto ng terminal, nakatayo si Isagani. Basang-basa rin siya. Kasama niya ang kapatid niyang babae na umiiyak habang yakap-yakap ang isang lumang manika. Hinabol nila kami. Hinabol nila ako. Isagani! Bulong ko. Gusto kong tumakbo patungo sa kanila. Pero napako ang mga paa ko sa kinatatayuan ko. Nay, huwag ka pong sumama sa kanya, sabi ni Isagani. Ang boses niya ay hindi galit. Iyon ang masakit. Ang boses niya ay puno ng pagsusumamo ng isang anak na nawawalan na ng tanging sandigan. Pabitawan mo si Tito Tino. Uwi na tayo. Maawa po kayo sa amin. Tumigil si Joven. Nakapatong pa rin ang tuhod niya sa dibdib ni Tino. Pero nang makita niya ang mga bata, unti-unting lumuwag ang kanyang pagkakahawak sa kulyar ng t-shirt ni Tino. Ang puot sa kanyang mukha ay napalitan ng isang matinding kahihiyan. Tumingin si Joven sa akin, tapos sa mga bata, at huli ay kay Tino na hirap huminga sa ilalim niya. Tignan mo to, Mirasol, sabi ni Joven. Ang boses niya ay basag na ngayon. Tignan mo ang ginawa natin. Ito ba ang pag-ibig na sinasabi niyo? Ang makita ang mga anak nating nagmamakaawa sa putikan sa gitna ng gabi? Tumayo si Joven. Hindi na niya muling tinignan si Tino. Naglakad siya patungo sa mga bata at binuhat ang bunso namin. Tumingin siya kay Isagani at hinawakan ang balikat nito. Tara na, Gani. Uwi na tayo, sabi ni Joven. Ang boses niya ay wala ng galit. Tanging pagod na lang ang natira. Huminto siya sa tapat ko. Mirasol, kung gusto mong sumama sa kanya, sige. Hindi na kita pipigilan. Hindi na kita bubugbugin. Pero tandaan mo, sa oras na pumasok ka sa bus na yan, huwag na huwag mo nang tatawagin ang mga anak ko. Patay ka na para sa amin. Naglakad sila palayo. Ang anino nila ay unti-unting nilalamon ng dilim at ulan. Naiwan kaming dalawa ni Tino sa terminal. Ang bus ay huminto saglit. Naghihintay sa aming huling desisyon. Mirasol, tawag ni Tino. Tumayo siya. Pinapahid ang dugo sa kanyang muka. Tara na. Ito na ang pagkakataon natin. Magsisimula tayo sa Manila. Malilimutan din nila ito. Tumingin ako kay Tino. Nakita ko ang lalaking nagbigay sa akin ng kalinga nung mga oras na pakiramdam ko ay basura ako. Pero nang tumingin ako sa direksyon kung saan naglakad ang pamilya ko, nakita ko ang isang katotohanang hindi ko kayang takasan. Tito, bulong ko. Bakit? Mirasol, nandito na tayo oh. Konting hakbang na lang. Malaya na tayo. Hindi ito kalayaan, Tito. Sabi ko habang humihagulgol. Ang kalayaan ay hindi nakukuha sa pag-iwan ng mga taong nangangailangan sa iyo. Ang kalayaan ay ang nang kakayahang harapin ang mga pagkakamali mo. Binitawan ko ang bag na hawak ko. Hinayaan ko itong mahulog sa putikan. Lahat ng birth certificate, lahat ng pera, lahat ng pangarap naming dalawa. Hinayaan ko ng kainin ng dumi. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Tino. Ang boses niya ay puno ng kaba. Hindi ako sasama, Tito. Hindi ko kayang iwan ang mga anak ko. Kahit patayin ako ni Joven, kahit kamuhian ako ng buong mundo, kailangan kong bumalik. Kailangan kong humingi ng tawad sa kanila. Mirasol, mabubulok ka lang doon. Bubugbugin ka lang ulit ni Joven. Doña Celi will make your life hell. Alam ko,
Pero mas pipiliin ko ang impyernong kasama sila kaysa sa langit na alam kong galing sa pagkawasak ng buhay ng mga anak ko. Tumingin ako kay Tino sa huling pagkakataon. Salamat sa lahat, Tito. Salamat sa pagpapadama sa akin na mahalaga ako. Pero hanggang dito na lang tayo. Sana mapatawad mo rin ako. Tumalikod ako. Naglakad ako palayo sa terminal, palayo sa bus, at palayo sa lalaking inakala kong magiging kaligtasan ko. Habang naglalakad ako sa ilalim ng ulan, patungo sa bahay namin, narinig ko ang pagsasara ng pinto ng bus. Narinig ko ang pag-andar nito paalis, hindi ako lumingon. Ang bawat hakbang ko ay parang isang pagpaparusa sa sarili. Alam ko na pagdating ko sa bahay, hindi yakap ang sasalubong sa akin. Alam ko na ang bawat tingin ni Isagani ay magpapaalala sa akin ng aking kataksilan. Alam ko na ang bawat mura ni Doña Celi ay magiging bahagi na ng araw-araw ko. Pero sa unang pagkakataon, naramdaman ko na hindi na ako tumatakbo. Nararamdaman ko na sa wakas, handa na akong bayaran ang bawat sentimo ng utang ko sa buhay. Pagdating ko sa tapat ng aming gate, nakita ko ang liwanag mula sa loob ng bahay. Naririnig ko ang iyak ng bunso ko. Huminga ako ng malalim, pinahid ang luha at putik sa aking mukha, at dahan-dahang itinulak ang pinto. "Joven! Gani, nandito na ako!" Bulong ko sa dilim. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay mas masakit pa sa anumang suntok na natanggap ko. At doon ko napagtanto. Ang pagbabalik ay simula pa lang ng isang mas mahabang paglalakbay. Isang paglalakbay na maaaring hindi na matatapos sa kapatawaran, kundi sa isang buhay na punong-puno ng mga tanong na walang sagot. Ang pagbabalik ay hindi laging nangangahulugan ng pagkabuo. Minsan, bumabalik ka lang para titigan ang mga piraso ng basag na buhay na ikaw mismo ang may gawa. Noong gabing iyon, pagkapasok ko sa aming pinto, sinalubong ako ng isang uri ng katahimikan na mas masakit pa sa anumang sigaw ni Joven. Ang katahimikan ng isang bahay na wala ng tiwala. 3 bagay ang nagmarka sa unang gabi ng aking pagbabalik. Ang amoy ng lumalamig na fried chicken na naiwan sa lamesa. Ang selebrasyong naging lamay ng aming pamilya. Ang isang malaking pasang kulay lila sa panga ni Joven na nakuha niya sa pakikipagbugbugan kay Tino. At ang paraan ng pag-iwas ng tingin ni Isagani nang dumaan ako sa harap niya. "Mirasol," tawag ni Joven. Nakaupo siya sa sopa, nakatitig sa kawalan. Ang boses niya ay wala ng galit, wala ng puot. Tanging isang malalim na pagod na parang galing sa kailaliman ng lupa. "Joven, patawad," simula ko. Lumuhod ako sa harap niya. Ang putik mula sa terminal ay dumidikit pa rin sa aking binti. Isang paalala ng aking tangkang pagtakas. "Huwag ka sa akin humingi ng tawad," sabi niya nang hindi tumitingin sa akin. "Humingi ka ng tawad sa mga bata. Humingi ka ng tawad sa sarili mo. Dahil sa ginawa mo, hindi mo lang ako niloko. Pinatay mo ang respeto ng mga anak mo sa nanay nila." Tumayo siya at pumasok sa kwarto. Narinig ko ang pag-lock ng pinto. Iyon ang unang gabi sa loob ng 10 taon na natulog ako sa sahig ng sala. Malamig, matigas. Pero pakiramdam ko, iyon ang nararapat sa akin. Kinabukasan, ang balita ay mabilis na kumalat sa aming barangay. Ang mga tao sa palengke, ang mga kapitbahay na nagdidilig ng halaman. Lahat sila ay may bulong-bulungan. Si Mirasol, nakipagtanan sa tiyuhin ng asawa, pero bumalik din.
Ang bawat sulyap nila ay parang mga karayom na tumutusok sa balat ko. Pero ang pinakamasakit ay sa loob ng bahay. Si Doña Celi ay hindi na ako kinausap. Ipinagluluto niya ang mga bata, nilalabhan ang damit ni Joven na parang hindi na ako nag-e-exist. Para akong isang multo na naglalakad sa sarili kong tahanan. Isang hapon, nakita ko si Isagani sa likod bahay. Nakaupo siya sa ilalim ng puno ng mangga. Hawak ang sirang recorder na ibinalibag ni Joven nung gabi ng komprontasyon. Sinusubukan niyang buuin ang mga piraso ng plastik. Gani, tawag ko. Hindi siya lumingon. Nay, bakit po kayo bumalik? Dahil mahal ko kayo, Gani. Hindi ko kayo kayang iwan. Mahal? Lumingon siya sa akin at nakita ko ang mga matang masyadong maaga na namulat sa dumi ng mundo. Nay, kung mahal niyo kami, bakit niyo kami magagawang saktan ng ganito? Bakit kailangan niyo pang humanap ng iba? Hindi ko rin alam, Gani. Minsan ang tao nagiging bulag kapag masyado nang nasasaktan. Pero hindi yun dahilan. Alam ko nagkasala ako. Nabi ni Lola, ang mga babaeng katulad niyo raw, hindi dapat pinapatawad, bulong ni Isagani. Binitawan niya ang sirang recorder. Pero Nay, kahit galit ako, natatakot ako kapag wala kayo. Pero mas natatakot ako ngayong nandito kayo. Kasi parang bawat sandali, hihintayin ko na naman kung kailan kayo muling aalis. Doon ko napagtanto ang pinsalang nagawa ko. Hindi lang tiwala ang kinuha ko sa anak ko. Kinuha ko sa kanya ang pakiramdam ng seguridad. Ngayon, ang bawat kilos ko ay magiging pagdududa sa kanya. Isang linggo pagkatapos ng nangyari, nag-usap kami ni Joven. Maayos, walang sigawan. Hindi na tayo pwedeng magsama sa iisang bubong Mirasol, sabi ni Joven. Tuwing nakikita kita, naaalala ko si Tino. Naaalala ko ang boses niyo sa recorder. At natatakot ako na baka isang araw, muling magdilim ang paningin ko at may magawa akong masama sa iyo. Joven, kailangan mong umalis. Hindi para tumakas ulit sa ibang lalaki, kundi para ayusin ang sarili mo. Magtrabaho ka sa Manila. Magpadala ka para sa mga bata. Pero sa ngayon, kailangan naming huminga na wala ka. Iyon ang pinakamahirap na katotohanang tinanggap ko. Ang pagbabalik ko ay hindi para ituloy ang lumang buhay, kundi para tanggapin ang kahihinatnan ng aking mga pinili. Bago ako umalis patungong Manila, mag-isa sa pagkakataong ito, pumasok ako sa kwarto ng mga bata. Tulog na sila. Hinalikan ko sila sa noo. Inayos ko ang kumot nila gaya ng dati kong ginagawa. 3 huling detalye ang dinala ko sa aking alaala. Ang amoy ng baby powder sa leeg ng bunso ko, ang mahimbing na paghinga ni Isagani, at ang maliit na litrato naming pamilya na nakapatong sa side table. Isang litrato mula sa panahong hindi ko pa alam kung paano manira ng buhay. Paglabas ko ng gate, bitbit ang aking lumang bag. Nakita ko si Doña Celi. Nakatayo siya sa veranda, hawak ang kanyang rosaryo. Mirasol, tawag niya. Nay, ang paghingi ng tawad ay madali. Ang pagpapatunay na karapat-dapat kang patawarin, iyon ang mahirap. Huwag mong sayangin ang huling pagkakataong ito. Magpakababae ka sa Manila. Para sa mga anak mo. Tumango ako. Naglakad ako patungo sa terminal. Sa lugar kung saan iniwan ko si Tino. Sa lugar kung saan nagsimula ang dulo ng lahat. Ngayon, nakaupo ako sa bus. Manila. Hindi para sa isang panaginip na pag-ibig, kundi para sa isang masakit
na realidad ng pagbangon. Sa tuwing titingin ako sa bintana, nakikita ko ang sarili ko, isang babaeng nagkamali, nagkasala, at nawalan. Marahil itatanong nyo, mahal mo pa ba si Tino? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam ang sagot. O baka ang totoo, hindi naman si Tino ang minahal ko. Minahal ko lang ang pakiramdam na may nakakakita sa akin nung mga oras na pakiramdam ko ay wala akong halaga. Pero ang presyong ibinayad ko para sa pakiramdam na iyon ay masyadong mataas. Ang alam ko lang, sa gitna ng ingay ng makina ng bus, naririnig ko pa rin ang boses ni Isagani. At ang boses na iyon ang magsisilbi kong kompas sa gitna ng dilim ng Manila. Hindi ito masayang pagtatapos. Hindi ito parang sa mga nobela na magkakabalikan ang lahat at magiging masaya. Ito ay isang buhay na nagpapatuloy sa kabila ng mga peklat. Isang buhay na nagpapaalala na ang bawal na pag-ibig, gaano man ito katamis sa simula, ay palaging may dalang pait na mananatili sa iyong panlasa habang buhay. Kung ikaw ang nasa lugar ko, kung ikaw ang nakaramdam ng 10 taong lamig, alam mo bang hindi mo rin gagawin ang parehong bagay? O baka mas matapang ka sa akin na harapin ang kalungkutan ng hindi naninira ng iba? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, dito sa upuang ito, sa gitna ng biyahe patungo sa hindi ko alam na kinabukasan. Sa wakas, natutunan ko ng huminga ng mag-isa. At marahil, iyon ang unang hakbang patungo sa tunay na paglaya.